Ayan, good morning mga kaagri. Yan, ito mga kaagri yung update ng aming tomato. Yan o. Yan mga kaagri, update ng aming tomato mga kaagri. Yan. Ilang weeks na lang ito mga kaagri, magiging hinog na to. At patuloy ito yung mamumunga mga kaagri. Yan o. Ang malaki pa na mga kaagri ng bunga niya. Yan o. Saka ang dami mga kaagri ng bunga niya o. Pag nagbunga ang dami mga kaagri. Yan o, ang lalaki. Grabe. Mga kaagri kung makikita niyo o. Yan. Maayos mga kaagri na pagkaalaga. Maayos talaga mga kaagri. Kaya lang may mga mga kaagri, pisti pa rin yung daga mga kaagri ang tumitira. Ayan. Nakita ko sa inyo mga kaagri yung tinira daga. Saan ngayon daga bro? Dito ba din o ano? Dito ba? Diyan ba banda? Dito mga kaagri pala. Saan? Ito pala mga kaagri, sorry. Yan mga kaagri, nandito may daga na tumira. Saan bro? Dito ba yan? Yan mga kaagri oh. Kinain ng daga oh. Yan oh, may kita niyo oh. So kailangan bigyan ng ano to, ng aksyon, otherwise ay magkakaproblema mga kaagri. Tsaka kami dito mga kaagri, kasi greenhouse to mga kaagri, bihira makapasok mga kaagri yung pollinators katulad ng butterflies, mga bees mga kaagri. So ang ginawa namin mga kaagri dito ay naglagay kami ng pollinators mga kaagri. Meron kasi mabibili mga kaagri ng mga pollinators. Ayan, oh. Dalawa to mga kaagri kung makikita nyo. Ayan, oh. Bumblebee pollination. Yan, oh. Mga bees mga kaagri sa loob niyan. Pakita ko sa inyo. Yan mga kaagri. Yan oh. Yan oh. Mga kaagri, makikita niyo oh. Lalabas na mga kaagri. Lalabas siya oh. Yan oh. Mga kaagri sa butas makikita niyo. Ayan. Yan mga kaagri. Mga ilang weeks na lang kung mga kaagri ay harvest, hinog na to. Ayan mga kaagri, nasa baba mga kaagri yung mga maraming bunga. Dalawang variety ang aming kamatis mga kaagri. Yan mga kaagri na biso. Yan o. Yan yung bis mga kaagri na yan o. Yan yung binil namin na magpulinit mga kaagri. Yan o. Kasi nung una mga kaagri na wala to, konti lang yung bunga mga kaagri. So ngayon marami na siyang bunga. Yan oh, kung makikita nyo. Malalaki siya mga kaagri. Siguro mga 4 na piraso mga kaagri, 1 kilo. Yan oh. Yan. Lagpas yan mga kaagri hanggang doon sa taas mga kaagri ng tali. Yan. Haba niyan. Itong kamatis na ito mga kaagri, kung maayos na pagkaamuma ay aabot ng 1 taon yung mga kaagri, yung lifespan. Ito mga kaagri yung niya, yung variety niya. Mga ibang pangalan kasi dito mga kaagri ng variety rin nila eh. Yan o. Yan o. Altadina. Ito yung isang variety. Tsaka ito yung isang variety mga kaagri, Timer ang pangalan. So mula dito papunta doon Altadina, mula dito papunta doon Timer ang pangalan mga kaagri. Pero pareha sila ng laki mga kaagri. Di ko lang alam kung anong pagkakaiba nila. Kung titingnan mo pareha lang naman. Yan mga kaagri, tingnan nyo ang laki, sobrang laki oh. Grabe, pakalaki. Mas malaki pa mga kaagri sa kamao ko. Yan oh. Mas malaki pa sa kamao ko mga kaagri.
Grabe, ang sobrang laki. Ayan. So ito mga ka-agri ang update ng aming tomato. So pag nahinog na ito mga ka-agri, mas maganda na tingnan, ay magbibigay naman ako mga ka-agri ng update. Ayan. Nakikita na mga ka-agri sila ibaba. Daming bunga. Ayan. Sobrang daming bunga mga ka-agri. Ayan o, makikita nyo. Maayos na pagka-alaga mga ka-agri kasi tingnan nyo mga ka-agri. Walang mga dahon dito. Sinadya yan mga ka-agri na tanggalan ng dahon. Ang tawag niyan mga ka-agri ay leaf pruning. Kailangan tanggalan ng dahon yan mga ka-agri sa baba dito. Sa kadahilanan na kung hindi mo tanggalan to ng dahon dito, sobrang masukal tingnan. So yan yung magiging dahilan mga ka-agri na magiging harburanan o magiging area mga ka-agri ng mga pisti o insik mga ka-agri na titira dyan dahil masukal, gusto nila mga ka-agri yung ganun. Diyan sila mag-harbor mga ka-agri, yung mga insekto. Diyan sila tumitira sa layman terms mga ka-agri. Yan. At saka bukod doon mga ka-agri, hindi makaka-circulate yung hangin mga ka-agri, yung ventilation. So it's a very important mga ka-agri na labas-pasok yung hangin. Ayan. Ayun, yun yung ginawa. Pinagtatanggal yung mga dahon dito para maiwasan yung infestation ng mga insects and diseases mga ka-agri, pests and diseases. So very important sa greenhouse mga ka-agri, especially sa tomato, ang proper sanitation. Ang tawag yan mga ka-agri ay proper sanitation. Yan. Hanggang lumalaki ito mga ka-agri, itong halaman na to ay patuloy itong tatanggalan ng dahon. So ang ano talaga ng mga ka-agri, ang standard talaga dyan ay kung gaano ka rami yung bunga ay ganun rin dapat karami yung dahon. Hindi pwedeng kukunti yung dahon mga ka-agri. Pag nagtanggal rin, hindi rin pwedeng over leaf pruning. Yung halos tatanggalan mo na sa ng dahon, wala nang matira. Kasi very important mga ka-agri itong dahon ng halaman. Kasi isa rin yan na mga ka-agri aside sa roots na doon kumukuha ng pagkain, ay sa pamamagitan din mga ka-agri ng dahon, gumagawa rin sila ng pagkain. Kaya hindi mo pwede ring sobra ang pruning o ang leaf pruning. Dapat tama lang, sakto lang. Kung gaano karami yung bunga, kung gaano kakapal yung bunga, ay ganoon din dapat kakapal yung dahon para merong merong magbibigay ng pagkain. Kasi mga ka-agri sa halaman, kung sa bahay ito mga ka-agri, ang pagdating sa halaman, ang kitchen area ng halaman mga ka-agri ay nasa roots at nasa dahon. Yun yung kitchen area mga ka-agri ng halaman. Kasi dyan nanggagaling yung mga pagkain nila. At yung mga cook nila mga ka-agri ay dyan rin nakatira yung mga tawag itong mga good bacteria. Mga good bacteria mga ka-agri, yung nagiging cook dyan, yung mga tagaluto, yung taga-process mga ka-agri ng pagkain ng halaman na ma-deliver. Meron kasi dalawang tube ang halaman mga ka-agri. Tinawag na xylem at saka phloem. So yung dalawang tube na yun, yung isang tube, yun yung para sa water. Daanan ng water at ibibigay doon sa mga halaman. At yung isa naman mga ka-agri na tube dyan, ayun yung para sa pagkain. Sa energy ng halaman mga ka-agri. Ayan, sa pagkain ng halaman. So yan mga ka-agri, sana ay nakakuha kayo ng konting kaalaman patungkol sa halaman. Yan mga ka-agri, nakakatuwa tingnan mga ka-agri na malalaki na yung bunga ng aming mga kamatis mga ka-agri. Ayan. Yan, dyan yung dito mga ka-agri manggagaling yung fertilizer. Ito yung A, solution. Ito yung B. At ito naman mga ka-agri yung nitric acid para sa ng pH. Pag-control ng pH mga ka-agri. Kasi dito makikita yan mga ka-agri. Dito. Dapat yung pH ng mga ka-agri ay maitama. So sa pamamagitan ng nitric acid ay itatama na yung pH. Kasi pagdating mga ka-agri sa mga solution o sa fertilizer ay mataas yung pH yan mga ka-agri. Kung hindi naman ay mababa. So sa pamamagitan nito
Sa nitric acid, siya yung mag-aayos ng pH, magno-normalize. Ayan. So mga ka-agri, paano? Ayan, ito yung ano ng mga ka-agri, update ng aming tomato dito sa greenhouse. So yun. At nagpapatubig kami nito mga ka-agri 3 times a day. 7 o'clock, 12 at saka 3 o'clock ng hapon. So every 5 minutes, pinakamataas na yung 10 minutes mga ka-agri sa pag-open namin ng tubig. Ayan. Sa tubig ng mga ka-agri, nandoon na rin yung fertilizer, automatic. Dahil hydroponic system mga ka-agri, rock wool ang aming gamit dito. Yan, rock wool yan. So paano mga ka-agri, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa mga nanonood. Sana po ay nagustuhan nyo. So, babos mga ka-agri. Thank you so much.